sinabihan ako ni Pastor Eleno na, Tots, ikaw mag-preach. Alam niyo po, for almost 2 years na parang first time ko po ulit na gawin ko ang ministry nito. Alam niyo po, si Pastor Eleno naman talaga ako may kasalanan. Bakit ako nandito? Alam niyo po, nung early stage po ng si Pastor Eleno ay nasa TQ, doon sa church po, na kung saan ang galing kami ng Lubid. Isa sa mga ministry na ginawa ni Pastor Eleno ay nagturo siya sa amin kung paano mag-preach, kung paano gumawa ng mensahe. At namili lang siya ng mga estudyante. That time, 5 kaming pinili ni Pastor Eleno. Sabi ko nga sa inyo, lagi testimony ko, pagka inuutusan ako ng pastor, parang mabigat man sa kalooban ko, parang minsan ayaw ko, pero madalas pa rin umuoo ako. No? Parang mabait na bata, pero parang, ano ba itong pinasok ko? No? 5 po kami, sayang wala akong picture kasi that time, hindi pa uso yung cellphone, digital camera, bihira pa yung mga, siguro yung mga naka-iPhone ngayon, sila yung may digital camera, mga mayayaman. Kami mga naka-Fuji film pa. So may picture kami na kami magkakasama, kami mga estudyante ni Pastor, pero hindi ko na makita. Hindi naman kasi nare-record. 5 kami. Una ay yung pinsan ko, si Norman. Siya po ay, after nung class na yon, ay hindi ko alam kung nakapag-preach siya, pero kasi nag-a-abroad siya, ay naglilingkod sa Panginoon kung siya nasa Saudi at ngayon nasa New Zealand, pero naging leader. Dahil din po doon sa mga training ni Pastor Eleno. Pangalawa, yung sumunod po na mga kaklase namin ay pangalan niya si Brother Romero o Kuya Bogs. Ginagamit po niya ngayon yung mga napag-aralan niya kay Pastor Eleno, so nag-preach siya. Pangatlo, si Pastor Erwin, siya ay naging pastor, so nag-preach. And then the next one ay naging head of deacon sa isang church. Ginagamit din niya yung natutunan niya sa turo ni Pastor Eleno, na nag-preach din po siya. Pero ngayon ay nasa US na. At panghuli ako po, so nagamit din ng Panginoon sa larangan ng ministeryong ito. Natatandaan ko paano kami nagkaklase. Merong time na sabi ni Pastor, sige, last niyo ay sumupi-preach kayo isa-isa, tapos i-critic kung ano ba naman gagawin ito. Yung parang ginawa natin sa song leading. So lahat kami ay kinabahan, parang depends. Nag-uusap-usap kami, meron na bang mensahe? Sabi nung isang, wala pa, pero nakakita ako ng Bible tracts dun sa pinopya ko. Pwede ba yun? Sige. Parang kilang pinakita ko, so sige. Ang problema ko, walang title. Paano nga ba ito lalagyan ng title? So, bahala na. Mag-isip ka na lang. So, nakalimutan ko na yung nangyari. Awa ng Diyos, ang bawat sa amin ay na-train para sa ganitong ministeryo. So, kaya ako narito ngayon. So, ngayon, sa pagsisimula po ng ating pong pag-aaral, nais ko munang panoodin natin ang mga video ito. Ito'y walang sound, pero nais kong tingnan ninyo at pagmasdan ano yung nangyayari sa mga karakter sa loob ng video ito. Yan. Tila ba ay napakaraming trabaho ng lalaki dito. Nai-stress, pressure, marahil dahil sa dami niyang to do. Ayan na, nainis na. Yan. Isa pa tayo sa ganitong klaseng tao sa ngayon. Hindi alam ano yung uunahin, paano gagawin hanggang sa pag-ibig ng araw tayo. The next person is that one, that girl. Diba? Marahil ito ay nagtatrabaho sa isang corporate world. Ang daming utos, ang daming pinapagawa, hindi niya na alam ang gagawin. The next one is here. Medyo putol lang ang mukha niya. So siguro hindi niya inutunan yung kanyang trabaho, nagte-text mo na, nagpe-Facebook. And the other one, yan. Marahil ay kung kayo o isa tayo sa nakatira sa big city, ay itong ganitong senaryo ay very familiar sa atin. Lagi na lang nagmamadali, papasok at uwi. And this one,
hindi alam kung ano yung gagawin. At yung problema na, siguro ay may pinapagawa si boss, tapos kailangan i-set agad. Ewan ko ba, lahat ng pinapagawa ng boss, parang laging urgent. No? Yung pinapagawa sa'yo, tapos may sisingit, agad-agad kailangan mong i-set ang report na to. So marahil, sa umagang ito ay nakaka-relate tayo kung ano yung pakiramdam ng mga to. Ngunit, bilang isang Kristyano, alam niyo po ba, na meron ding pinapagawa sa ating ang Panginoon. Hindi man natin iiwanan kung ano yung trabaho o pinapagawa sa atin. Ngunit, bilang isang mananampalataya, no, meron ding ipinapagawa sa atin ng Diyos. So, ang question ngayon, nagagawa pa ba natin sa kabila ng mga to, kung tayo man isa sa mga to, ang kalooban ng Diyos, ang ministeryo ng Panginoon, o yung mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin, lalo na kung nasa isang organization tayo, sa isang church na katulad nito. Ang pag-aaral po natin ngayon, ng ating pong topic, ito yung binigay sa akin ni Pastor Eleno, is faithfulness in God's service. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Let's define itong mga salitang ito. Una, tingnan natin ano bang ibig sabihin ng faithfulness. Ang faithfulness, ang sabi dito, is to be reliable. Sa Tagalog, maaasahan, mapagkakatiwalaan. So meaning, faithfulness, reliable, maaasahan ba tayo? Mapapagkatiwalaan ba tayo dun sa isang trabaho, dun sa isang gawain na ibinigay sa atin? Okay? The next one is steadfast. Is to be steadfast. Sa Tagalog, matatag, matibay, hindi natitinag. No? Hindi ito yung parang lingas pugon na pag sinindihan mo, biglang sisiklat, bigla din naman mawawala. Okay? So, hindi matitinag, matibay, matatag. Okay? The other one is unwaver or unwavering. Okay? Ibig sabihin, hindi nagbabago, hindi pabago-bago. Okay? The other one is a person who walks consistently. Okay? Palagi, tuloy-tuloy. So, ayan yung mga salita na nakapaloob kung i-define natin yung faithfulness. So, marahil sa isang salita, sa isang gawa, ito ay isang desisyon na kailangan natin desisyon na gawin. Merong commitment. Isang desisyon na merong commitment kasi reliable, steadfast, unwaver, walk consistently. Okay? That's faithfulness. Ano naman yung isa? God's service. Alam niyo po, kung titingnan natin sa dictionary, Merriam-Webster Dictionary, ang ibig sabihin ng God's service ay isang activity, physical activity na ginagawa sa isang spiritual na bagay. Like this, worship service, prayer meeting, Bible study, choir. Basta lahat ng physical activity ng isang organization, spiritual organization, that's God's service. Pwede din yun. But if we look on the Bible, deeper sa Bible, ang ibig sabihin ng God's service or implication ng God's service ay obedient to God's will. Okay? Living a life that reflects and honor God's character. Okay? Loving God. Doing good works. Aligning one's life with God's purpose. Meaning, ang pag sinabing God's service, hindi lang yung physical, okay? Not limited to a task performed in church for God on a particular days, kundi its character, okay? Yung pagsunod sa Diyos. Align yung mga plano, yung ginagawa sa kautusan ng Diyos that reflects and honor God's character. Why? Kasi ito po yung utos sa atin ng Diyos. Ito yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Finding joy in serving Him and others. Okay? Na may kasiyahan. Okay? So kung mapapansin po natin, ang ibig sabihin ng God's service, pagdoob at paglabas, paglilingkod sa Diyos. Okay? To summarize, yung faithfulness in God's service, meaning it means being committed, consistent,
and trustworthy in a way you live for God and serve Him. So that's the meaning. Ano po? Ayan ang ibig sabihin. Masyado bang mabigat ito? Pero alam niyo po, ito yung kalooban ng Diyos. Nung tayo po ay Bible study, nakilala natin ang Panginoon, at nilid tayo ng individual, di ba, sa prayer of salvation. Isa sa mga laging sinasabi doon, tinatanggap mo ba ang Panginoon? Ibig sabihin, ito po yun. So meaning, committed ka ba, magiging consistent ka ba, or trustworthy para mabuhay sa ating Panginoon? Ang question dyan, ano ba yung pinapagawa ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Alam niyo po, very familiar po sa atin ang the Great Commission na verse na to. Ito po ay sinabi ng Panginoong Jesus nung pong pagkatapos siyang mamatay, nabuhay, at within 40 days, nandun pa siya sa lupa kasama ng mga apostol, kasama ng mga Christians, nagpakita pa siya. At nung ascending time, nung siya'y tataas, babalik na uli sa langit, ito yung huling habilin niya, ito yung huling utos niya. Paalala sa mga, hindi lang sa mga apostol, kundi doon sa mga tao na nakakita sa kanya. I believe it's more or less 500 person yung nakakakita pa. So meaning, ang kautusan ito, hindi lang sa mga apostol, kundi sa mga Christians. Okay, ano ba yung mga kautusan dito? Ang sabi dito ng Panginoon, go, therefore, and make disciples. That's it. Go and make disciples. Hanggang saan? Pag sinabing all nations, lahat ng bansa, sa Saudi, sa Korea, sa North Korea, sa China, sa Taiwan, saan pa? Sa US, sa Mexico, lahat. Kaya salamat sa Panginoon dahil yung mga early Christians, yung mga disciples, hindi lang sila nakatiling sama-sama, nag-stay lang sa isang lugar. They go and make disciples. Ano pang ginawa nila? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? Kaya sa church po natin, nagkakaroon tayo ng baptism. Kasi ito yung sa utos ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Ano pa? Teaching them to obey. Nakalagay dyan, everything. Alam nyo, madali magturo kung ang isang pag-aaral o isang ituturo mo ay very comfortable. Pero, isa sa mahirap na turo ay pag hindi ka na komportabling gawin. Diba? Napakahirap nung ituro ng kabanalan. Pwede ba magdala mo ng ituro yan? Pangalawa, yung tithes and offering. It pertains about money. Di ba parang, hindi ba magmumukhang nanggogoyo ako, nang-i-scam ako, lagi na lang ako maghihingi. Tapos meron pang sinasabing presyo, 10%. Eh kung ang sweldo mo ay 1 billion, 100,000, siguro ba? Eh di mo naman nakukuha ng buo, di ba? May bawas pa yan, tapos mamamasahe ka pa, tapos ang dami pag nag-budget ka, ulang pa. Tapos 10%. Scam ba yan? Pero alam nyo, wala tayong magagawa. Utos ng Panginoon dahil sa ito, teaching them to obey everything. Lahat. At marami pang turo. Ayun yung ating po pinag-aaralan every Sunday. Pero ito yung comforting. And surely I am with you always to the very end of age. Alam nyo, isang hindi ko makalimutan ng istorya ng ating senior pastor. I believe siya ay taga Batanes. Diba? Nag-aaral siya sa Bible school, siya ay nakakilala sa Panginoon. And then after that, pupunta siya sa, I think, Palawan muna. Naglingkod siya doon. And then after that, pumunta siya ng Mindoro. Walang kakilala, walang kapag-anak, hindi alam kung anong gagawin. Basta, ang dala-dala lang niya, the Great Commission. Utos sa kanya, to go and make disciple, to baptize, and to teach. Ito lang po yung dala niya. At alam natin yung istorya, napakahirap naman yung diba, nangyari sa kanya. No? Nag-disciple siya, maraming tao hindi naniwala sa kanya, marami yung pinagdaanan niya. Even the time na parang may question doon na bakit parang hindi naayon sa plano ko o kagustuhan yung nangyayari. Diba? Pero salamat sa Panginoon dahil hindi kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon. Ngayong umaga,
sa ating pagpapatuloy for us sa pag-aaral faithfulness in God's service, meron isang tayong character sa Bible na papag-aralan in the name of King Hezekiah. Nalilimutan ko ba? Ano? Sino ba to si King Hezekiah? Ano? Napakaganda ng description ng Panginoon na binigay sa kanya. Sa 2 Chronicles chapter 31, verses 20 to 21, this is what Hezekiah did throughout Judah. Judah that time is Israel, kasi may southern at saka northern kingdom, pero Israel po yan. Doing what was good and right and faithful before the Lord his God, in everything that he undertook in the service of God's temple and in obedience to the law and the commandments and the commands. He sought his God and worked wholeheartedly, and so he prospered. So ayan ang summary ng ginawa at description ng Panginoon ng Biblia kung sino si Hezekiah. Di ba napakaganda? Kung siguro merong tao or gusto natin na kung paano tayo i-describe ng isang tao o ng mga tao, lalo na siguro ng Biblia ng Diyos, siguro mas gusto din natin na ito yung pagkakakilala sa atin. Pero hindi madali ang kanyang pinagdaanan kung bakit ganyan ang kanyang description. So today, I entitled our message, Serve God Faithfully. At ito na rin po yung hamon sa atin ngayon. To serve God faithfully. Kanina, describe na natin, tinignan natin anong ibig sabihin ng mga yan. Diba? Ang pagkatawag sa atin is to serve God faithfully. At sa ating pag-aaral, meron tayong tatlong ways, tatlong pamamaraan para magawa natin, masabi natin na naglilingkod tayo sa Diyos faithfully. Unang pag-aaral po natin, titingnan natin to serve God by honoring Him. Pangalawa, serve God by hoping in Him. Pangatlo, serve God by showing humility towards God. At ating pag-aralan po yan sa pamamagitan ng buhay ni Haring Hezekiah. Sa ating pagpapatuloy, tayo po muna ay manalangin at humingi sa tulong sa Diyos. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Bukas na po ang inyong salita sa amin upang ito'y amin pong mapag-aralan sa buhay ng isang naging hari ng Israel, naging hari ng Judah, isa sa mga lingkod po na nagpakita ng katapatan sa inyo at malaman po namin, Panginoon, ang kanya pong mga ginawa upang amin pong matularan at tulungan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ito. Wala kayong ibang maisip kundi ang ano yung utos mo, ano yung pinapagawa mo. At tulungan mo kami, Panginoon, na habang pinapag-aralan nito at pagkatapos po, pag-aralan po namin, magawa po namin ang inyong kalooban. Dahil alam po namin na ito'y nais nyo. Tulungan mo ako, Panginoon, bilang isang lingkod, tagapagsalita na ngayon. Nawa, Panginoon, lahat ng aking sasabihin ay naayon sa inyong kalooban, may turo ang inyong kautusan sa amin. Ito po'y amin dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Nawala yung mga yun. So, magic. Okay? Nalayan ba? Okay. So, tingnan natin, sino ba itong si Hezekiah? Okay? Wala dito. Ano ginawa? Hindi siya nakano. Okay. Okay. So, tingnan natin sino ba ito si King Hezekiah. Si King Hezekiah. Okay? Sa Second King, simultaneously kasi, ang storya ni Hezekiah ay nasa Chronicles at saka nasa Book of Kings. Sa 2 Kings chapter 18, verse 1 and 2, in the third year of Hosea, son of Elah,
king of Israel, so sa southern kingdom. Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. He was 25 years old when he began to reign. So grabe, bata pa siya. Tapos sino dito ay 25 years old? Just imagine, Rubik, ilang taon ka na? 21. So 4 na daw na, pwede ka na mag-hari. Yung buong responsibility ng isang bansa ay nasa 25 years old. And he reigned 29 years in Jerusalem. His mother name was Abi, the daughter of Zechariah. Okay, so sino ba ito si Hezekiah? Okay, una, siya ay ika-13 successor ni King David as King of Judah, Jerusalem. So, pang-13 siya, 13th President of the Philippines. So, sa kabuuan, pang-14 siya kasi may nauna pa kay David, isa, si King Saul. So, pang-13. Okay? Good morning po. Si Madam. Good morning po, Madam. Good morning po. Welcome po sa ating pong church, sa ating pong palambahan. So, si King Hezekiah, pang-13, at isa pang mapapansin natin dito, sino siya? Anak siya ng haring si King Ahaz. Ang description sa kanya ay wicked king. Okay? Masamang hari, anak siya. So, tingnan natin, ang sabi dito sa 2 Chronicles chapter 28, sino ba si Ahaz? Pwede natin tawaging Ahaz kasi parang similar sa ugali ng isang Ahaz. Who is King Ahaz? Ahaz was 20 years old. Mas bata pa, 20 years old naging hari na. When he became king, and he reigned in Jerusalem 16 years. Unlike David, his father, he did not do what was right in the eyes of the Lord. He followed the ways of the kings of Israel and also made idols for worshiping the Baals. Yung mga pinagagawa niya. He burned sacrifices in the valley of Ben Hinnom and sacrificed his children in the fire. Grabe. Itong Ben Hinnom, ito yung mga high place, mga holy place kung saan dapat sasambahin ng Diyos. Pero anong ginawa niya, imbis na Diyos ang sasambahin, yung mga Diyos-Diyosan. At grabe yung ginawa niya, and sacrifice his children in the fire. Bilang isang sakripisyo, offering, sa sinusunog. Grabe no, grabe. Yung mga anak niya sinusunog bilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Engaging in the detestable practices of the nations the Lord had driven out before the Israelites. So nung yung mga Israelites, yung dinala sa mga lugar, yung mga pangako ng Diyos, bago sila naging Christian country that time, ay may mga Diyos-Diyosan. Okay? So ginagawa pa rin ito ni King Ahaz. He offered sacrifices and burned incense in the high places, on the hilltops, and under every spreading tree. So ganun siya kasama. Okay, si King Ahaz. Just imagine, King Ahaz is the king at he led the Israelites in worshiping idols. Okay? Tatay siya. Okay? Ano ba yung kautusan ng Diyos? Bakit ito tinatawag natin masama? Bakit parang napakasama? In that time, parang normal siya. Kasi yung mga bansa ang sinakop nila, gano'n naman ang ginagawa. Pero bakit ito masama? Bakit napakasama sa palagay natin ang ginawa niya? Alam nyo kasi, meron kasing kautusan ng Panginoon, una pa lang, sa Exodus, do not worship any other God for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Kahit sa isang utos ng Diyos, pinagbabawal. Wala kayong ibang sasambahin kundi ako lang. Bakit? Whose name is jealous. He is a jealous God. Mga babae, alam niyo yung ibig sabihin nito, di ba? Alam niyo yan. At lalo na kami mga lalaki, di ba? Alam namin yung pakiramdam nito. Naalala ko si Mrs. Isa sa mga paborito niyang artista noon. Gandang-ganda siya ay si Marian Rivera. Pinapakita niyo sa akin, tos, ang ganda oh. Alam ko, trap to. Kumuha ako dito, patay ako. Pili isa na sagot. Di ba ang ganda niya? Isip ako. Hindi, pangit naman ng ilong, hindi siya maganda. So, yun. Save. Bilisan. Why? Yung for the jealous, ayaw ng Diyos sa isang tao, sa isang pinili niya, na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? At alam nyo,
the only purpose ng mga Israelites kung bakit sila sinave doon sa Egypt, ay ito lang po yung dahilan. Ano po? At ito yung pinapagawa ng Diyos. Sa Exodus chapter 8, verse 1 and 20, ito lang nilagay ko. Pero maraming verses sa Exodus na pare-pareho lang ang sinabi. Ito yung sinabi ng Diyos kay Moses. Ito yung sabihin mo sa Pharaoh, at ito yung dahilan kung bakit ko sila ililigtas. Okay? Then the Lord said to Moses, "Go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship me." Okay? Verse 20, ganun pa din. Then the Lord said to Moses, "Get up early in the morning and confront Pharaoh as he goes to the river and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship me." Sa ibang version, serve. Okay? So, the only purpose ng isang Kristiyano sa ngayon, maging sa mga Israelite, is for us to worship and serve God. That's the only purpose. Okay? Kaya niligtas. Okay? So, let my people go so that they may worship me. Okay? So, una natin pag-aaral, serve God by honoring Him. So, tingnan natin po yung istorya ni King Hezekiah. Okay? Ano ba yung ginawa niya? For us, na magsabi natin na to serve faithfully is to honor Him. Ito po yung ginawa niya. Just imagine, siya po ay anak ng isang wicked king. For 16 years, he led the Israelite sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At siya ay anak. Okay? May bagong pamumuno. Ano yung bagong plataforma? Ano yung gagawin mo? It's either sundin mo yung ginawa ng iyong tatay. Kasi normal nang ginagawa. Wala nang nagpo-kontra sa iyo dahil nasanay na yung mga tao, or else may bago namang plataforma o gagawin. So ito yung ginawa niya. He honored God. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father David had done. He removed the high places, smashed the sacred stones, and cut down the Asherah poles. He broke into pieces the bronze snake Moses had made, for up to that time the Israelites had been burning incense to it. Okay, ano to? Hezekiah trusted in the Lord, the God of Israel. There was no one like him among all the kings of Judah. Either before him or after him, he held fast to the Lord and did not stop following. He kept the commandments the Lord had given Moses. Tingnan natin ang kanyang ginawa. Sinira niya yung mga pinatayo ng mga Diyos-Diyosan sa high places. At isa pa, ano yung sinira niya dito? He broke into pieces the bronze snake Moses had made. Alam niyo, noong panahon ni Moses, dahil na sobrang sama or tawag dito, hindi sumusunod ng mga Israelites sa Panginoon, nagpadala ng salot ang Diyos sa mga Israelite. Nagpadala siya ng mga ahas na kung saan matutuklaw, makakagat ang mga Israelites, ang mga tao. At pag nakagat ito, poisonous to, mamamatay agad sila. Dahil sa kasalanan na kanilang ginawa, kanilang katigasan ng ulo. So, yung mga tao, lumapit kay Moses, hihingi mo kami ng tawad sa Diyos. Nagsisisi na kami at iligtas kami dito. So, ang ginawa ng Diyos, sinabi kay Moses, gumawa ka ng pole, tapos lagyan mo ng ahas yan dyan, at itusok mo dyan. Every time na may ahas na makakatuklaw sa kanya, ang gagawin lang nila, titingin dito sa pole na to na inilagay mo, at sila ay hindi na mamamatay. Okay? So, that time, from Moses, hanggang kay Ahaz, hanggang kay Hezekiah, andun pa rin siya. Kaya lang, ang masamang nangyari, tinirigan to ng incense at sinamba. At ayaw na ayaw ng Diyos yan. Kaya that time, ang ginawa ni Hezekiah, tinanggal din po ito. Dahil ayaw ito ng Diyos. So makikita natin ang pagsunod ni Haring Hezekiah. Ito yung description kanina. So makikita natin si Hezekiah marked by deep reverence for God. Hindi siya perfecto, but he chose to honor God in the way he led, decided, and lived. Okay, siya yung leader eh. Just imagine for 16 years, nasabi ng mga tao, meron na tayong Diyos, tapos bigla mong tatanggalin, bakit mo puputulin? Marahil kung may relate natin sa ating buhay, bakit pa ako maglilingkod sa Panginoon? Bakit pa ako lilipat dyan sa inyong pananampalataya?
meron na akong kinasanayan na ginagawa. Okay? He honored God with his daily obedience, hard decisions, and bold actions. So ito po yung ginawa ni Hezekiah noong unang termino niya, noong unang mga taon niya. Okay? So, serve God by honoring. Paano? This is the question. Una, by obeying God in all you do. Sa lahat ng ginagawa. Ito yung ginawa ni Hezekiah. He did what was right in the eyes of the Lord. Kung ano yung nakakalugod sa Panginoon, to His glory, ito yung kanyang ginawa. Hindi na nilagay dito kung ano-ano pa yun. Basta nakita natin, tinanggal niya yung mga Diyos-Diyosan at sumunod sa Panginoon. Okay? Hezekiah honored God by living according to God's word, not cultural convenience. Why? Diba, nasanay na yung mga tao for 16 years, pamumuno ng kanyang tatay, no, na sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero mo mag-sacrifice ng anak mo para lang sambahin ang iyong Diyos. Okay? He refused idolatry and removed pagan practices. Ito yung mga ginawa niya. So pangalawa, he stands for what is right even when it's hard. Okay? So tingnan natin sa verse na to, kung anong sinasabi dito. So verse 7, and the Lord was with him. Okay? He was successful in whatever he undertook. Napaka-successful niya. Ito yung pangalawang ginawa niya. He rebelled against the king of Assyria and did not serve him. So meron naman tayong lumabas na bagong character. Sino itong si king of Assyria? Bakit siya nagre-rebelde? Okay? So titingnan natin yan. Okay. Mamaya. So take bold actions with God's help. Alam nyo ang ginawa pa, that time, makakalooban ng Diyos dahil nagpapalakas sila ng territory. Yung mga kapitbahay nila ay galit na galit ang Diyos dahil sumasamba ito sa Diyos-Diyosan. So ang instruction ng Diyos from Moses at sa mga hari, binibigay itong lugar to. Ito'y kasama sa promised land. So sakupin nyo to. Tupigin nyo yung mga tao. Walang ititira hanggang bata papatayin. Okay? So ito yung ginawa ni King Hezekiah. He struck down the Philistine from watchover to fortified city. So, marami siyang sinasakop dahil isa yun sa mga utos ng Diyos sa kanya. Okay? So, Hezekiah honored God not just by belief, but by bold, victorious action. Hezekiah moved forward with courage, trusting God's presence. Okay? Marahil, alam nyo, ang Israel, that time, ay kilala na mahihina. Kaya lagi silang nilulupig. Kumbaga, pag nakita yung army capacity ng Israelites, parang, kumbaga sa term natin, parang minamani-mani lang ng mga kalaban. Okay? Pero, during the time of Hezekiah, marami po siyang nasakop na bansa. Okay? Dahil sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang by belief, by action. What is our takeaway in this message? Doing the right thing may be costly, but it reflects true service to the Lord. Honor God by choosing faith over fear. Marahil sa buhay natin, may mga decision tayo, may mga bold action na marahil na ipinapagawa sa ating Diyos. Pero, sometimes, or many times sa ating buhay, natatakot tayong mag-move forward. Dahil marahil ay kulang pa yung pagtitiwala natin sa Diyos na sasamahan ba ako ng Diyos dito? Posible ko ba ma-conquer ito? Posible bang magawa ito? Parang napakahirap. Pero nakita natin, at the early stage na pamumuno ni King Hezekiah, he take bold action from faith over fear. So honoring God is not only about saying no to wrong, but saying yes to God's mission. Ibig sabihin, hindi ang buhay ng isang Kristiyano to honor God, hindi lang yung pag-say ng no dun sa mga maling gawain or yung mga kasalanan. Kaakibat nito is saying to God's mission. Kanina nakita natin ano yung mission, ano yung pinapagawa sa Christians. At may mga faithful Christians na gumawa nito. Okay? So pangalawa, tingnan naman natin, after serving God by honoring Him,
Okay? So lahat ng decision, lahat ng gagawin natin, that makes honor God. Okay? Pangalawa, para maging faithful tayo sa paglilingkod sa Panginoon, serve God by hoping Him. Ano ito? Pag-asa. Ibibigay mo yung future mo sa Panginoon na may pag-asa kang hinihintay sa Diyos. Kasi anong nangyari? Sa verse 12, nakita natin kanina sa early, ito, tingnan muna natin. So, nakita natin yung pangalawang character, si King Sennacherib, King of Assyria. Nagrebelde si Hezekiah dito. Bakit? Alam nyo, itong Assyria, ito yung una, ito lang yung empire ng Assyrian. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, dahil malakas yung kanilang army, lumawak ng lumawak ang kanilang nasasakupan. Maraming mga bansang pinatay, pinataob, pati yung Babylon, no? So, this is yung panahon ni Hezekiah, ito yung Assyrian Empire. Kaya talagang nakakatakot. At alam mo, ang Judah, ito lang. Nung time ni Hezekiah, move forward na dahil hindi nga sumusunod si Hezekiah sa mga panuntunin ni King Sennacherib. So, lulupugin at sasakupin na ng Assyrian army ng Assyria ang Judah. So, that time, ito yung ginawa ng Assyria. No? Pababa yung pagsakop niya. So, sinasakop hanggang Joppa, hanggang dito. Jerusalem, andito yung Judah. Ito yung Judah, andito yung kaharian. Ito yung city ni King Hezekiah. Okay? Alam nyo, napakahaba ng istorya ni Hezekiah. Kaya, nilagyan ko na lang siya ng, para hindi na natin basahin, may mga confrontation na ginawa si Hezekiah at si King Sennacherib. Dahil nag-rebelde nga, hindi na nagbabayad ng buwis, kung ano yung pinapagawa, hindi na sinusunod. Okay? So, ang decision ni King Sennacherib, sakupin ko na itong mga to. Okay? Ako na magte-take over ng Jerusalem. Okay? So, may mga confrontation, may mga pag-uusap, may mga threat na ginawa. Ano yung mga response ni King Hezekiah? So, tingnan natin. Ang first confrontation, makikita natin sa chapter 13, verses 14 to 16. Okay? Anong ginawa dito? He demands heavy tribute from Hezekiah in exchange for the freedom of the capital, which Hezekiah paid, even stripping the temple of its food. So, ang ginawa ni Sennacherib, pumunta dun sa Jerusalem, sa Judah, pinalibutan yung city ng mga army. Okay? Ano yung response ni Hezekiah? Diba? Sabi niya sa verse 14, I have done wrong. Sabi niya kay Sennacherib, mali yung aking ginawa na nagrebelde ako sa inyo. Okay? Withdraw from me. Sige, umalis lang kayo dito, tapos lahat ng i-impose mo sa akin, I will bear. Okay, ano yung parusa ko? Ano yung gagawin ko para umalis lang kayo, para wag nyo na akong sakupin? So, that's the scenario. Alam nyo, ang ginawa ni, ito nga kanina, so, ang ginawa ni Hezekiah, sabi ni Sennacherib, okay, sige, bayaran mo ako, mga kayamanan mo dyan, ng malaking halaga. Okay, so binayaran ni Hezekiah, even ang ginawa niya, yung strip, ibig sabihin, doon sa temple ng Diyos, ang ginawa ni Hezekiah, may mga nakadikit kasi na gold doon sa doon sa pader. So tinanggal niya yan para lang ibayad kay Sennacherib, para lang umalis. Okay? Pero alam niyo po, nung natanggap ni Sennacherib yung pera, hindi pa rin ito sapat. Kaya nagkaroon ng pangalawang confrontation. Na yung pangalawang confrontation, mababasa natin sa verses 17 to 36. Nagpadala ng mga army pa doon sa paligid. No? Tapos, he threatened to take the city. Okay? Ito yung sinabi ni Sennacherib kay Hezekiah. Actually, message to, through messenger, para pumunta sa palasyo ni Hezekiah. Pero ang ginawa ni Hezekiah, ayaw niyang harapin. So nagpadala din siya ng messenger at nagtagpo sila sa city. Okay, ito yung sinabi ni Sennacherib ng messenger. Tapos, ang malupit pa po dito, ang ginamit na salita that time, kasi Assyrian siya, iba yung salita from Hebrew. Yung messenger, marunong magsalita ng Hebrew. So para makinig ng mga tao, kung ano yung mensahe talaga. Para pawalang loob ang tawag dito,
maging mahina yung loob ng mga tao para hindi na suportahan si Hezekiah. Kumbaga sa panahon natin, just in case lang, parang kung China yan, di ba? Magpapadala sila ng messenger, hindi Chinese ang sasabihin, Tagalog, hindi, hindi ganun, parang Tagalog. So ano sabi dito? Don't let Hezekiah deceive you. No? He cannot deliver you from my hand. Do not let Hezekiah persuade you to trust in the Lord when he says, the Lord will surely deliver us. This city will not be given into the hands of the king of Assyria. Okay? Do not listen to Hezekiah. This is what the king of Assyria says. Make peace with me and come out to me, then each of you will eat fruit from your own vine and fig tree and drink water from your own cisterns, until I come and take you to the land like your own, a land of grain and new wine, a land of bread and vineyards, a land of olive trees and honey. Choose life and not death, and do not listen to Hezekiah when he misleads you by saying, the Lord will deliver us. Anong ibig sabihin po nito? Ang sabi ng messenger, kayong mga tao, people of Israel, huwag kayong maniwala kay Hezekiah na ililigtas kayo sa hari ng Assyria. So, sumuko na kayo at dadalhin ko kayo sa masaganang lugar. Okay? Lahat ng pananim nyo, kayo pa rin nakakain. Sumuko lang kayo, huwag na kayong lumaban. So, siguro yung mga tao, hindi naman natin kaya itong napakaraming army. Sumuko na lang tayo. Sige, kausapin natin si Hezekiah. Hindi tayo may liligtas ng Diyos. Just imagine, alam niyo kung kayo po si Hezekiah, una niyang ginawa, when he take over the Israel and the Judah, di ba, he honors God. Lahat ng kalooban ng Diyos, ginawa niya. And after that, for 14 years, ganito yung nangyari. Marahil alam niyo, sa Christian life, kung simula nung tayo ay nagdesisyon na maglingkod sa Panginoon, marahil akala natin parang heaven yung feeling. Naalala ko, dun sa church na pinanggalingan ko po, meron kaming isang naging member po doon na dahil nakita niya sa program ng church na yung kanyang mga anak ay naging mabuting anak, so, nag-decide siya, sabi niya, dahil naging mabait yung aking anak, nag-decide ako, parang sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So sabi niya, dito na kami mag-church, dito na kami sisimba. And after that, nag-Bible study, nag-aral. Alam nyo, napakasipag ng taong ito. Nagpa-practice pala, kagaya ng ginagawa natin, ando na. Ang church namin ay alas 9, alas 7, ando na. Minsan, kumakain pa lang kami, ando na. No? Kasama pa yung buong pamilya. E nakakatuwa yung ganung pakiramdam. Every Sunday, andun. Lumipas ang buwan, andun pa rin. At bigla na lang nawala. So, sabi ko kay Pastor, nandun siya. Parang hindi ko na nakapansin. Siya, aking titingnan. So, anday na. Trabaho to, ganun ba? Siguro sa susunod na Sunday namin natin, may trabaho nga lang talaga. Tapos bigla na lang siyang nawala. Sabi, Pastor, parang iba. Kung may trabaho, siguro na may susunod ito. So, binisita niya, ayun pa rin ang dahilan, pero nung nakulitan, ang sabi, Pastor, ito, tatapatin na kita. Nung nag-start ako mag-church sa inyo, akala ko, mawawala na yung aking problema. Pero, bakit ganito? Parang mas lumalim pa yung problema. Basta dagdagan yung problema, imbis na wala. Parang hindi na rin ako naniniwala sa Diyos. Akala ko kasi mawawala yung problema namin. Hindi na muna ako atin. Nakakalungkot sa kaisipan ng tao, marahil naiisip din natin na pag nag-church ako dito, marahil iayos ang aking buhay. Like kasi kaya din, di ba? Parang everything is good. Pero pag may problema, ano yung ating magiging reaction? So, kagaya nito kay Hezekiah, andito yung problema. The Assyrian army will take over your country.
papatayin kayo. At ang unang pinapatay pagka ganyang sinasakop, yung mga hari, yung mga officer, yung mga anak. Okay? Nakakatakot ito. Tapos wala ka namang kakayahan. Diba? Andyan na sa pintuan ng inyong bansa. So when Hezekiah heard this, ito yung reaction niya. He tore his clothes and put on sackcloth and went into the temple of the Lord. They say, sa verse 3, they say to him, thus says Hezekiah, this day is a day of distress, of rebuke, and of disgrace. Sobra siyang, yung distress, sobrang pressure, sobrang lungkot, sobrang takot nung narinig niya. So tingnan natin, ano yung kanyang ginawa. Yung final confrontation, after this, ayun lang yung ginawa ni Hezekiah. Ginawa naman ni Sennacherib, after niya makausap yung mga tao, nagpadala siya ng sulat. Okay, directly to King Hezekiah. At doon sa sulat na yon, nakapaloob doon na hindi ka talaga Hezekiah maliligtas ng Diyos. Pangalawa, nakalagay sa sulat, hindi mo ba nalalaman yung ginawa ko? Madami mga bansa akong nilupit. May mga Diyos sila doon. Pero bakit hindi sila niligtas ng Diyos? Ngayon sasabihin mo sa akin, pag mamayabang ka, hindi ka susunod sa akin, magre-rebel ka sa akin, tapos sasabihin mo na ililigtas ka ng Diyos. Kalokohan yan, Hezekiah. Sumuko ka na. Papatayin ka namin, sasakupin namin yung inyong bansa. That's the content of the letter. Nung na-receive ito ni Hezekiah, look what his reaction. Okay? Nung natanggap niya yung sulat, pumunta siya sa temple, ang ginawa niya, ito. Nilagay yung mga letter, okay, sa table. At ito yung sabi niya, give ear, Lord, and hear. Open your eyes, Lord, and see. Listen to the words Sennacherib has sent to ridicule the living God. It is true, Lord, that the Assyrian king have laid waste these nations and their lands. Totoo naman, Panginoon, totoo naman, malakas talaga to. Marami siyang sinakop. They have thrown their gods into the fire and destroyed them. For they were not gods, but only wood and stone, fashioned by human hands. Totoo, Lord, marami siyang pinataob na Diyos, sinunog. Pero hindi naman to Diyos, ito'y just Diyosan lang. Ito'y mga kahoy. So, now, Lord our God, deliver us from His hand, so that all the kingdoms of the earth may know that You alone, Lord, are God. So, ito po yung panalangin. So, kung makikita natin yung progression ng reaction sa mga confrontations, una, nung nagrebelde, so, nagbayad lang siya ng pera. Parang bribery. Okay, bibigyan ka na ng pera, umalis ka na dyan. That's the first reaction. Pangalawa, na-distress lang siya, nalungkot. Pero wala siyang ginawa. Third confrontation, doon na siya nanalangin sa Panginoon. Okay? So, when faced with the Assyrian threat, Hezekiah didn't panic. He prayed. He took his fear to God. Pinakita niya yung puso niya. Panginoon, tulungan mo naman kami. Hindi ko ito kaya. So, akala ko ang gagawin ni Hezekiah, okay, sige, laban na lang tayo. Pero hindi eh. Yung kanyang pag-asa ay binigay pa rin niya sa Diyos. Okay? Sa paglilingkod sa Panginoon, marami tayong problema ang nakakaharapin. Maaaring may problema na hindi natin napaghandaan, na bigla-bigla na lang susunod. Kasi napakahirap nung ipapagawa sa atin ng Panginoon. Go and make disciples. Tapos, magturo ka, lahat ituturo mo. Paano kung may kukontra sa iyo? Paano kung may aatake sa iyo? Diba? Paano kung you will be threatened na patayin ka sa lugar na iyo? Sino ba? Diba? Ano yung gagawin mo? Aatas na ba? Katulad na nangyayari kay Hezekiah. Nanalangin lang siya. At alam nyo, nakakatuwa po dito, after that prayer, ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya. That night, ito yung ginawa ng Diyos. That night, the angel of the Lord
went out and put to death 185,000 in the Assyrian camp. Kasi di ba nagkampo na sila sa paligid. No, isang gabi, no, pinatay ng Diyos yung 185,000 na army. When the people got up the next morning, they were all the dead bodies. So that Sennacherib, king of Assyria, broke camp and withdrew. He returned to Nineveh and stayed there. So paggising na lang, handa na silang umatake kinabukasan, paggising na ng Sennacherib, oh, nasaan na yung army ko? Patay na, ito mga tao. So sa takot niya, so, bumalik siya sa bayan niya, sa Sennacherib, sa Nineveh. Ito yung nangyayari sa kanya. One day, while he was worshiping in a temple, his god, Nisroch, his son, Adramelech, and Shahrezer, killed him with a sword. And they escaped to the land of Ararat, and Esarhaddon, his son, succeeded him as king. Diba? Ganun ang paraan ng Diyos kung paano kanya ipaghiganti kapag lumapit ka sa kanya. Alam nyo, may mga problema na hindi natin control along the way sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ilalapit natin ito sa kanya, isusuko natin na, Panginoon, hindi ko na ito kaya eh. So, tulungan mo ako. Pag nag-pray tayo ng gano'n, hindi natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos kung paano niya ikaw tulungan. Kagaya ng ginawa ni King Hezekiah. To serve God faithfully, we must actively place our hope in Him, especially when fear, when pressure, or failure arise. So, patuloy lang tayong magtiwala and put our hope in our God. So, ano yung lesson dito na makukuha natin dito? By serving Him, by putting our hope in Him. Serve steadfastly. Hope holds. Okay? Keep serving even when you're afraid because hope anchor us. Okay? Bigay lang natin yung pagtitiwala sa ating Panginoon, yung ating pag-asa. Sa verse 13, nakita natin na si Sennacherib attacked all the fortified cities of Judah and captured them. Okay? Sa ganitong sitwasyon, nakita natin, ang laki ng problema. Andiyan na yung kalaban, handa ka ng lusubin. Pero ang ginawa niya, nagtiwala pa rin si Hezekiah. So, hindi pa rin siya sumuko. Dahil alam niya yung posibleng mangyari, ibabalik sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Papatayin sila eh. Mawawala yung kalooban ng Diyos. So, natiwala pa rin siya. So, our service to God is not immune to fear. But hope in God, give us the courage to press on. Pag binibigay natin yung pagtitiwala sa Diyos, mawawala yung takot. Dahil alam natin na ang ginagawa ko ay kalooban ng Diyos. Ito yung utos ng Diyos eh. Kaya kailangan kong gawin bilang isang mananampalataya. So, kaya yung pag-asa ko, kung sabi ng Panginoon, I am with you always. Just imagine, kung yung mga unang mananampalataya ay natakot. Diba? Halimbawa, nung nagkaroon ng problema si Pastor, diba? Yung our senior pastor, si Pastor Al, di ba nung nagkasakit yung kanyang mga anak, uwi na tayo sa Batanes kaya. At least doon may mga kamag-anak tayo na baka tumulong o tutulong. Eh dito wala eh. So ano kaya nangyari? Di ba hindi nangyari ang kalooban ng Diyos? So kailangan talagang magtiwala tayo sa Diyos. Kung given ng ginagawa natin ay yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos. God's service. Okay? Don't let fear stop your ministry. Keep serving because our hope is in God, not in our circumstances. Choose trust over panic. God is still control. He is in control. Kagaya ng ginawa ni Hezekiah. And seek sincerely. Hope heals. Realign your service through repentance because hope lead us back to God. Ito yung nangyari dito, no? I have done wrong, withdraw from me. Ito yung unang confrontation. So anong nangyari dito? Alam natin na sa part na to ay hindi
naging okay yung desisyon ni Hezekiah. Nagkamali siya. No, hindi siya nagtiwala agad sa Diyos. Kaya ang ginawa niya, nagbayad na lang siya. No? First, hindi siya nagtiwala. So, ngayon, bilang isang Kristiyano sa atin, alam nyo, posible na sa kautusan ng Diyos, sa mga pinapagawa natin, may mga maling desisyon tayo. Marahil ay may pagkakasala tayong mangyayari. O in the middle of our Christian life, meron tayong magagawang kasalanan sa Panginoon. At sometimes, itong kasalanan nito will hold us back para gawin yung ministry. Alam nyo, nung lagi ang pinipilit ng mga tao, siguro hundreds of people na, tapos magpastor ka na. Alam nyo, ang lagi kong sinasabi, it is excuse, pero it's also true na bakit ako magpapastor? Kasi ang tingin ko sa isang pastor ay parang isang banal na pagkatawa. Parang napakababait nila. Hindi ako ganun eh. Paano ako mag-lead kung ang sarili ko, hindi ko naman kaya lead. Paano ko yung gagawin nila na pagsabihan ng mga tao na itong gagawin? Ako nga sa aking sarili, hindi ko makaya at hirap na hirap akong gawin. Hindi ako qualified. Dahil sa mga ginawa ko. Sometimes, ang pagkakamali doon, kung may nagawa kang mali sa Panginoon, hindi mo naman pinapagkatiwala yung future kung ano yung posibleng gawin sa iyo ng Diyos para sa katatagumpay ng service, ng ministry. So, kapag tayo nagkasala, isa sa matututunan natin, unlike Hezekiah, manalangin ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, and then move forward. Kung ano yung future, pagkatiwala mo sa Diyos. Okay? Dahil hindi magkakaroon ng problema sa ministry na ating ginagawa. When we fall into compromise, our hope is restored. Not by pretending, but by repenting. So, ihingi lang natin sa Diyos ng tawad ang ating pagkakasala and move forward. Let's not pretend na kaya ko to, na walang problema sa akin. Okay? So, hope reminds us that God can restore us and still use us. Kaya sa progression ni Hezekiah, di ba? Bandang huli, lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. Full-heartedly. Okay? So, seek sincerely, hope heals. Stand strong. Kasi yung pag-asa na meron po tayo, alam niyo po ba, ito yung magpapalakas sa atin to keep going. Strengthen your service through prayer because hope draws power from God. Sa pamamagitan ng panalangin, isang simpleng panalangin na buos loob. Inilagay niya, Lord, ito yung letter ni Sennacherib, ng hari ng Assyria. Kaya niyang gawin to. Pero Panginoon, tulungan mo ako, hindi ko to kaya. At nakita natin yung resulta. Marahil may mga plano tayo sa ministry o paglilingkod sa Panginoon na kanyang mga pinapagawa. Andun yung problema, ilapit natin sa Panginoon. It seems impossible yung ating gagawin. Pero sa Panginoon, nakita natin sa buhay ni Hezekiah, naging posible. Ang Diyos ang gumawa ng aksyon. Okay? Ito yung progression ni Hezekiah. No? Hezekiah, sa verse 1, ng chapter 19, went into the temple of the Lord, his prayer for deliverance, tapos yung answer ng Panginoon, that night, the angel of the Lord put to death yung 185,000. So, ito yung progression. No? From fear to victory. So, Hezekiah went from fear to faith. From compromise to courage. Or compromise. Kasi binirive niya nung una eh. Babayaran na lang kita. No? Gamit yung mga ginto sa templo. Umalis ka lang dito. O ayan na, malaking halaga na yan. Okay? What is our takeaway sa lesson na to? Hope-filled service. No? Pray, let's pray, and wait, and to depend, and depend. Depende tayo sa kalooban ng Diyos, sa tulong ng Panginoon. Because only God can bring the victory. Hope lead us back to faithful service, even after setbacks.
At sa pangatlong punto po natin, serve God by showing humility toward God. So, nakita po natin na after ng victory ng Hezekiah, ano na yung nangyari? Just imagine, nakita na Hezekiah kung paano sagutin ng Diyos ang kanyang panalangin. So, may tutuloy itong himala. Diba? Ayun ang sagot ng Diyos. So, laging tinutulungan ng Diyos si Hezekiah. Ito yung nangyari. Sa chapter 20, verses 1 to 6, ito yung nangyari. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. Nagkaroon siya ng sakit. Hindi sinabi ko ng sakit. Hindi parang cancer or cancer. Mamamatay na siya sa kanyang sakit. You know? The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, eto na, binigyan na siya ng taning. This is what the Lord says, put your house in order, because you're going to die. You will not recover. Hindi ka nagagaling kahit uminom ng gamot, kahit lahat ng dahon medikal sa Israel ay inumin mo. Hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Pero itong gawin mo, put your house in order. Ayusin mo na yung mga anak mo, turuan mo na para yung mag-susunod na hari. Kasi mamamatay ka na. Alam nyo, hindi lang doktor ang nagtaning dito, ang salita ng Diyos. Ano yung naging reaction dito na Hezekiah? Sabi niya dito, remember, Lord, how I have walked before you faithfully, and with good-hearted devotion, and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Ikaw ba naman ang makarinig ng balita, mamatay ka na, ano yung magiging pakiramdam mo? No, binuhos siya sa Panginoon. Panginoon, nakita mo naman yung ginawa ko. Nag-serve ako sa iyo faithfully. Nagtiwala ako sa iyo, Panginoon. No? Lahat ng ginawa ko ay naayon sa kalooban mo. Siya'y umiyak ng umiyak. Alam nyo, ito yung sagot ng Panginoon doon. Before Isaiah had left in the middle court, the word of the Lord came to him. Go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. So, ano nakita dito? Ito pa. I will add 15 years to your life, and I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David. So, ano nangyari dito after the prayer? So, sinagot ng Panginoon, okay, sige, hindi ka na papatayin. Dadagdagan pa kita ng 15 years sa buhay mo dahil nakita kong iiyak. Alam nyo, isa po sa hindi naman maganda blessing sa paglilingkod sa Panginoon na may katapatan at paggawa ng kalooban ng Diyos ay maaari tayong manalangin at makakasigurado tayo ng kasagutan ng Panginoon. Dito makita natin, sabi dito, I hear your prayer and tears. Narinig ko ang iyong iyak, ang iyong pagmamaawa. Dahil ang Diyos ay Diyos ng maawain. So dahil dyan sa iyong panalangin, okay, hindi ko na itutuloy ang plano, dadagdagan pa kita ng 15 years. Wow! So, serve with dependence, not self-reliance. Kasi, nakita natin yung aksyon na ginawa ni Hezekiah. Binigay niya sa Panginoon. Hindi siya pumunta sa kung ano ng mga doktor. Hezekiah's examples remind us that our service must flow from daily dependence on God. Humble service begins with the honest dependence on God and invites God's power into our ministry. Alam niyo, hindi yung mga sekreto ng mga nagtatagumpay na mga Kristiyano. Yung daily lives po nila ay pinagkakatiwala sa Panginoon. Not their own might. Well, tinuruan tayo na umaksyon, magplano, gumawa. Pero at the end of the day, kung ano yung kautusan ng Panginoon, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang mangyayari. Yung pagiging successful ng isang ministry ay depende sa isang leader, sa mga mananampalataya, dun sa dependency niya sa ating Panginoon. So makikita natin, serve God's glory,
not for recognition. Alam nyo, after na dinagdagan ng 15 years ang buhay ni King Hezekiah, ito yung nangyari. So, at that time, Marduk-Baladan, son of Baladan, king of Babylon, sent Hezekiah a letter and a gift because he had heard of Hezekiah's illness. So nagpadala ang Babylon, pumunta sa Judah ng mga regalo kasi narinig na may sakit. Tapos ito yung pinagaling. Ito yung ginawa ni Hezekiah. Hezekiah received the envoys and showed them all that was in his storehouse, the silver, the gold, the spices, and the fine olive oil, his armory, and everything found among his treasures. There was nothing in his place or in all his kingdom that Hezekiah did not show them. Ito yung nangyari. Alam niyo, ang Babylon ay isa sa mga kalaban talaga naman ng Israelites. So, ang ginawa nila, pumunta sila sa Jerusalem, una para kamustahin. Pero at their minds, para i-spy o tiktikan. So, tingnan nga natin, kaya ba natin itong sakupin? Ano ba yung masasakop natin dito? Puntahan natin. Pero yung si Hezekiah, ang ginawa niya, pinakita niya lahat ng mga kayamanan, yung gold, yung temple, yung kanyang kakayahan, lahat ng kayamanan, parang, oh, wow! Ang ganda dito. Kung masasakop natin to. So, at alam nyo, ang isa sa mga pagkakamali ni Hezekiah dito, lahat ng treasures ay hindi niya ibinalik sa kapurihan ng Diyos. Nagkaroon siya ng pride na, look Babylon, ito yung mga nakuha ko sa mga laban. Marahil, ito, nakita mo to? Ito yung doon sa hari ng pinatay ko yan, ito yung kinuha ko. Akin yan. Ito yung kakayahan namin, ito yung glory namin, ito yung mga gold namin, ito yung treasure na naakuan ko. Pagkakamali niya, hindi niya ibinalik sa Diyos. So pride can creep in quietly, especially after blessings or success. Alam nyo, may mga pangyayari lagi doon sa church na pinanggalingan namin. Lalo na yung mga kabataan. Mga kabataan, after na makagraduate, lagi na lang sila ilaman ng prayer meeting. Ang prayer nila, madalas, trabaho. Sana magkaroon ako ng magandang trabaho. Yan. Kaya lang ang problema, after na magkaroon ng trabaho, anong trending? Nawawala na sa church. Nakakalimutan na. Ano man na nakuha nila dahil sa Panginoon, no, ay hindi na ibabalik sa Diyos. Nakakalungkot na madalas, ganun po ang nangyayari. Blessing should be a testimonies of God's grace, not trophies of self-worth. No? Let us use our platform to magnify God, not yourself. Humble servants always point others to the giver, not just the gifts. Watch your motives. Humility gives God the glory, not self. Lahat ng tagumpay na nakamit natin sa pamamagitan ng dependency, panalangin sa ating Panginoon, at ito yung pagka pinag-loob sa atin, huwag natin itong ariin natin. Dahil pag mamalaki ito, nakuha ko to, nandito ako sa position, talito ako eh. Nung nag-aral ako, alam ko lahat. Naging masipag akong pag-aaral. Pero pinalangin natin sa Panginoon at ito yung binigay sa atin. See the secret, no? Dependency sa Panginoon, kaya siya ay nagtagumpay. At pag pinaguloob ng Diyos ang blessing, huwag nating ariin ito sa atin. Maging testimony ito ng kaluwalhatian, ng pagsagot ng Diyos sa panalangin natin. Okay? So serve with the next generation in mind. Ito po, kung makikita natin dito, ito, balikan natin yung verse 1 ng chapter 20. Ano yung utos ng Diyos dito? Kay Hezekiah. Tingnan natin dito. Mamamatay ka na, Hezekiah, put your house in order. Ayusin mo na yung hindi lang bahay dito, physical na bahay, kundi yung mga anak mo. I-disciple mo na yung mga anak mo, turuan mo ng mga utos ko, ng mga kalooban ko, para yung susunod na hari, kasi mamamatay ka na, eh gawin din yung ginawa mo. Ito yung utos. Pero alam niyo ang problema, pagkakamali niya si Kaya dito, hindi niya ito ginawa.
Kasi ang sumunod na hari ng Israel, nung siya'y mamatay, ay yung kanyang anak na si Manasseh. At si Manasseh, si King Manasseh, ang description ng Bible is the most wicked king that they ever had. Lahat ng pinatumba, sinira ng mga Diyos-Diyosan ni Hezekiah, ito yung pinatayo niyang uli. At sinunod niya yung kanyang lolo. So, ganun nangyari. Kasi, ito yung utos sa kanya na hindi ginawa eh. Put your house in order. Eh dahil nabigyan siya ng 15 years, aba may 15 years pa ako. Kalimutan na yan. So, mga kapatid sa pananampalataya, alam natin yung totoo. Ano yung kalooban ng Diyos na pinapagawa sa atin. Turuan natin ang ating mga anak na kung saan sila din ay maglilingkod at gawin din yung paglilingkod na utos ng Panginoon. Nang sa ganun ay maging matagumpay sila sa larangan ng ministeryo ng Panginoon. So, anong nangyari? The time will surely come when everything in your place, ito, will be carried off to Babylon. Ito yung nangyari. Ang sabi ng Isaiah kay Hezekiah, lahat ng pinakita mo sa Babylon, ito yung kanilang kukunin. Okay? True humility is shown not just in prayer, but in how we respond when God rebukes and redirects us. Okay? Humility considers how today's service affects tomorrow's faithfulness. Lahat ng mga ginagawa natin ngayon na walang pagpapakumbaba ay magkakaroon yan ng epekto o resulta in the future. So what is our takeaway in this message? Serve with legacy in mind. Turuan natin yung ating mga anak, no? Next generation ng tamang paglilingkod sa Panginoon. Plant seeds that will grow even when you're gone. Use blessings wisely, and with discernment, humble stewardships, honor God. So, this is the message for today. Understand faithful service to God by living with integrity and obedience in all areas of life. Honor God by choosing righteousness over compromise. Recognize the value of prayer and trust in God during trials. Be bold and courageous in service to God, relying on His presence and power. So, pagkatapos ng ating mensahe, gusto kong ipakita po sa inyo ang picture na to. Ito po ay Taylor Prism ang tawag po dito. Nakakuha po sa kanya ang naka-discover dito sa Taylor Prism ay si Colonel Robert Taylor. Kaya pinangalan sa kanya Taylor Prism. Anong nakalagay dito? Dito, sa prism na to, dito po ay nakasulat ang istorya ni Hezekiah at saka ni Sennacherib. Okay? At ito po ay naghukay sa Nineveh. No? Anong implication sa atin ito? Lahat ng ating binasa kanina, lahat ng nakita natin yung istorya, kahit parang talaga bang nangyari yan? Eh, ito'y sinulat sa Bible. Pero ito, papatunay na ang istorya ni King Hezekiah ay totoo dahil ito hindi sinulat ng may bias. Kasi ang nakakita dito ay hindi naman Kristiyano. Ito yung artifacts na nagpapatunay na ang Bible ay totoo. At ito ay makikita sa museum sa somewhere in Europe. Ito yung nandun pa ngayon na nagpapatunay na ang Biblia ay totoo. Okay? Pero hindi dyan nakasulat sa prism na yan kung ano yung nangyari, yung 185,000 na namatay na sundalo. Kasi hindi na inalagay dyan. Kasi hindi na nakita ng mga Ninevites yung istorya ngayon. Israel lang nakakita. Okay? So nawa ang istorya ng King Hezekiah ay magbigay sa atin ng aral that to serve God, to honor God with humility, and put our hopes in Him. So tayo manalangin. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa buhay ni Haring Hezekiah. Nakita namin ang kanyang katagumpayan. Ang sikreto lang dito, Panginoon, ay to give you honor. At lahat ng posibleng mangyari sa amin or pagdaanan namin, magkaroon man kami ng problema habang ginagawa ng kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, to put our trust, to put our hope in you. At tulungan mo kami, Panginoon, lahat ng blessings na ginawa mo, lahat ng prayer na pinalangin namin at inyong sinagot, Panginoon. Tulungan po namin na lahat ng kaluwalhatian ay ibalik sa inyo at hindi namin ito ariin
na parang kami ang gumawa dahil sa kakayahan namin. Salamat Panginoon sa mensaheng ito. Patuloy na pagpalain mo kami at tulungan mo kami na gawin ang inyong kalooban to serve you faithfully. All this we pray in Jesus' name. Amen. So bigyan